Mga kaibigan, alam niyo ba na sa kasalukuyan may isang napakadelikadong transaksyong tahimik na nagaganap sa mismong tabingang peninsula ang Korea noong 2024? Napadala si Kim Jong-un ng mahigit 10,000 sundalo sa labanan sa Russia para tulungan si Putin. Mula sa milyon-milyong bala ng kanyon hanggang sa mga ballistic missile, kinalkula ng isang German think tank na ang halaga nito sa merkado ay lumampas na sa 13 trilyong won. Ngunit alam niyo ba kung ano ang natututunan ng sundalong iyon sa gitna ng digmaan? Taktika ng drone pag-atake ng suicide drone at electronic warfare, teknolohiyang natutunan nila mismo sa pinaka-advanced na larangan ng jigima sa mundo. Nito nakaraang linggo lamang naglabas na opisyal na ulat ang Office of the Director of National Intelligence ng Estados Unidos na namamahala sa 18 ahensya ng panekte. Ayon sa ulat, ang karanasan sa digmaan ng ika-21 siglo na nakuha ng Hilagang Korea sa pamamagitan ng digmaan sa Ukraine ay nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa at ito ay nagiging isang malaking banta sa South Korea, Amerika at Japan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa transaksyong ito, mas marami pa tayong hindi alam. Saan napunta ang pera darating, ba talaga ang teknolohiya at saan tutungo ang alyansang ito matapos ang digmaan ngayong araw sa pandaigdigang ekonomiya? Ilalantad namin sa inyo ang buong katotohanan. Noong Setyembre 2025 naglabas ng ulatang Friedrich Naumann Foundation ng Alemanya. Ito ay isang kilalang liberal think tank sa Germany na matagal ng pinakakatiwalaan pagdating sa pagsusuri ng pandaigdigang politika at ekonomiya. Sinuring ang pundasyong ito ng husto ang detalye transaksyon sa pagitan ng Hilagang Korea at Russia batay sa halaga nito sa merkado. Ang resulta ay lubang nakakagulat. Kung susumahin ang lahat na mabala, rocket, mabibigat na armas at pati na rin ang maipinadalang sundalo ng Hilagang Korea sa Russia. Mula noong 2023, ang kabuuang halaga nito ay umabot sa 98 bilyong dolyar o humigit kumulang 13,7 trilyong won. Kasama sa halagang ito ang milyon-milyong bala ng kanyon, maraming ballistic missile at maging ang halaga ng buhay ng mga sundalo. Kung gayon, ano naman ang ibinigay ng Russia sa Hilagang Korea bilang kapalit? Ilang suple lamang ng pagkain, gasolina at mga defense system ang natanggap nila. Kahit pagsamahin ang lahat ng ito batay sa halaga sa merkado, ito ay nasa 10% lamang ng kabuuang ibinigay ng Hilagang Korea. Binanggit ni Olena Gusnova, ang researcher na gumawa ng ulat, ang isa pang mahalagang punto walang bakas ng papasok ng dayuhang pra sa Hilagang Korea na makikita sa mga economic indicators. Senyales ito na ang ipinangakong pera ay hindi nakarating ng maayos sa Hilagang Korea. At isa pa ang tunay na ninais ni Kim Jong-un ay hindi ang pang-araw-araw na suple tulad ng pagkain o gasolina. Ang gusto niya ay mga advanced na teknolohiyang militar gaya ng nuclear-powered submarines, reconnaissance satellites at teknolohiya para sa precision ballistic missiles. Ngunit maring konklusyon ng ulat, walang ebidensya na direkta nakialam ang Russia sa modernisasyon ng teknolohiyang militar ng Hilagang Korea. Napakitang tao lamang sila ngunit hindi kailanman ibinigay ang mga mahalagang teknolohiya. Ang katotohanan, ang kalakalan sa pagitan ng Hilagang Korea at Russia noong 2025 ay nasa 200 hanggang 300 milyong dolyar lamang ay malinaw na nagpapakita ng kawalan ng balanse. Sa parehong panahon, ang kalakalan sa pagitan ng Hilagang Korea at Sina ay nasa 2.7 bilyong dolyar. Nangahulugan ito na ang aktwal na pakikipapalitang pang-ekonomiya sa Russia na ipinagmamalaki nilang alyansang nabuo sa dugo ay nasa 10% lamang ng antas ng pakikipag-ugnayan nila sa Sina. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng salita at katotohanan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sundalong Hilagang Korea na sumaba sa digmaan. Ayon sa impormasyong nakuha ng gobyerno ng South Korea, ang bawat sundalo ng Hilagang Korea na ipinadala sa Russia ay binabayaran ng sweldong 2,000 kada buwan. Kung ikukumpara sa karaniwang buwan ng sweldo sa Hilagang Korea na ilang 10 dolyar lamang, mukhang napakalaking halaga nito. Gayunpaman, ayon sa eksklusibong ulat ng Dong A Ilbo noong Marso 2025, napaalaman na mahigit sa 3 kapat ng sweldong tinatanggap ng mga sundalo mula sa Rusya ay kinakamkam ng pamahalaan ng Hilagang Korea. Ipinapusta nila ang kanilang buhay sa digmaan ng ibang bansa, ngunit ang napupunta sa kanilang kamay ay wala pang sangkapat nito.
Ang sistema ng kompensasyon para sa mga nasawi ay mas malala pa. Ayon sa gobyerno ng South Korea, nakbabayad ang Russia ang humigit kumulang 30,000 milangga 43 milyong won sa pamahalaan ng Hilagang Korea para sa bawat sundalong nasawi. Ngunit 90% nito ay kinukuha ng pamahalaan at ang tenging natatanggap ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ay 10% lamang o 4.3 milyong won. Namatay ang nag-isang anak o asawa sa digmaan ng ibang bansa, ngunit ang perang natitira sa pamilya ay 4,3 milyong won lamang. Ang mas masakit pa, hindi malang-alam nga mapamilya kung saan at paano lumaban at namatay ang kanilang mamahal sa buhay. Noong Abril 2025, lamang opisyal na kinilala ng Hilagang Korea ang pagpapadala ng mga tropa at bago iyon ang mga pamilya ay naghihintay lamang sa balita ng walang kalam-alam. Ngunit may isang balintong ironi sa eksenang ito. Pinupuri ni Putin sa publiko ang mga sundalong Hilagang Korea na sinasabing hindi malilimutan ng Rusya ang kanilang dedikasyon. Napakitang gilas pa siya ng pasasalamat sa kanyang mahal na kasamang si Kim Jong-un. Sa harap ng kamera nakukunwari silang matalik na makaibigan, ngunit sa likod nito hindi naman ibinibigay ng sapat ang ipinangakong kabayaran. Tinaya ng British Defense Intelligence na noong Hunyo 2025 ang bilang ng mga nasawi sa hanay ng mga sundalo ng Hilagang Korea ay malamang na lumampas na sa 6,000. Ibig sabihin mahigit kalahati nga ipinadalang puwersa ay namatay o nasugatan. At dito papasok ang dahilan kung bakit ang kuwentong ito ay hindi lamang natatapos sa pagkakalugi ni Kim Jong-un. Noong December, nakatagpo ang Special Operations Command ng Ukraine ng isang maliit na notebook sa bangkay ng isang sundalong Hilagang Korea na namatay sa Kursk. Sa loob nito, nakasulat ng detalyado ang paraan kung paano pababagsakin ang drone. Ang nilalaman ay napakakagulat, isang taktika ng 3 tao kung saan ang isa ay magsisilbing pain para akitin ang drone habang ang dalawa pa ay babaril dito gamit ang rifle. Gumagamit sila ng tao bilang pain para labanan ang drone sa halip ng modernong kagamitan. Sa simula ganon nga ang nangyari. Dahil walang karanasan sa drone warfare, maraming sundalo ang agad na nasawi ng itapon sila sa harap ng labanan. Ngunit ang digmaan ay ang pinakamalupit na guro. Sa paglipas panahon nagbago ang sitwasyon. Ayon sa ulat ng Yonhap News, sinabi ng militar ng Ukraine na napakita ang sundalo ng Hilagang Korea ng mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban bilang infantry. Sinabi rin ni Mikhailo Samos, isang dating official ng militar ng Ukraine, na mabilis na gumagaling ang kakayahan ng Hilagang Korea sa paggamit ng drone at makalipas lamang ang ilang buwan nakita na silang direktang napapatakbo ng ito. Dito na lumilito ang problema na direktang makakapekto sa atin. Noong Marso 182026 ang 2026 Annual Threat Assessment Report na isinumit ng US. National Intelligence sa Kongreso ay malinaw na nagsasaad ang militar ng Hilagang Korea ay nakakuha ng mahalagang karanasan sa pakikipadigma sa ika-21 siglo kasama ang kanilang kagamitan. Ang antas ng banta sa hinaharap ay nakadepende sa kung gaano may sasama at magagamit ng Hilagang Korea ang mga taktika at aral na natutunan dito sa kanilang mga operasyon sa peninsula ng Korea. Tuwirang tinukoy ng 18 ahensya ng paniktik ng Amerika sa isang opisyal na dokumento na ito ay isang malaking banta sa South Korea, Amerika at Japan. Kung ang nakaligtas na sundalo ay magiging instructor na makapapasa ng karanasang ito sa buong satu. 2 milyong hukbo ng Hilagang Korea ang militar na kakaharapin natin ay maring iba na sa militar ilang taon lang ang nakakaraan. May isa pang nakakabagabak na pangyayari sa larangan ng digmaan. Kinumpirma ng National Intelligence Service NIS ang pagkakatulas ng mga memo sa mga sundalong Hilagang Korea na nakutos sa kanila na mag-suicide o magpakamatay sakaling mahuli sila. Mula rin sa mga testimonya ng mga Special Forces ng Ukraine, paulit-ulit na nababanggit na ang sundalo ng Hilagang Korea ay matinding tumatangging maging bihag at madalas na pinipiling magpasabo ng granada sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit sa libu-libong sundalong ipinadala, 2 lamang ang opisyal na kumpirmadong bihag. Ang 2 ito ay sina Mr. Ree at Mr. Baek na nahuli sa Kursk noong Enero at Pebrero 2025. Sa isang barayam sa Chosun Ilbo, ipinahayag nila ang pananais na pumunta sa South Korea at ayon sa sinabi nilang ang akala nila ay pupunta lamang sila sa Russia para mag-training. Itinapon sila sa digmaan nang hindi man lang alam kung saan sila papunta.
Hanggang ngayong Pebrero 2026, ang dalawang ito ay hindi pa rin kasama sa listahan ng palitan ng bihag sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bakit nga ba sinimula ni Kim Jong-un ang ganitong delikadong sugal? Kailangan nating bumalik sa taong 2019. Ang nuclear negotiations kay Trump sa Hanoi, Vietnam ay natapos ng walang kasunduan. Pagkatapos nito tumama ang COVID-19 at isinara ng Hilagang Korea ang kanilang mga hangganan dahilan upang lalong lumit ang kanilang mahinang ekonomiya. Nanatili ang mahigpit na parusa ng UN at halos sarado ang lahat ng normal na paraan para kumita ng dayuhang pera. Hindi rin sila makasandal sa kanilang matagal na kaalyado na Sina. Hindi comfortable si Xi Jinping sa pagbuo ng nuklear ng Hilagang Korea at kailangan niyang makpanggap na sumusunod sa mga parusa ng UN. Sa katunayan, mula noong 2019, hindi na nakaroon ng summit meeting sa pagitan nina Kim Jong-un at Xi Jinping na napapakita ng malamig nilang relation. Sa ganong sitwasyon noong Setyembre 2023, naganap ang summit meeting kay Putin sa Vladivostok. Ito ang kanilang muling paglitaw sa pandaigdigang diplomatikong entablado pakaraan ng 4 na taon. At dito ginawa ang isang napakahalagang decision. Ayon sa ulat ng New York Times na base sa panayam sa mga opisyal ng paniktik ng Amerika, ang Hilagang Korea ang unang namungkahi na mapapadala sila ng mga tropa sa Rusya. Agad itong tinanggap ni Putin. Mismong si Putin na ang nakumpirma nito sa isang pampublikong pahayag na sinasabing sumaba ang mga sundalong Koreano sa labanan sa Kursk base sa mungkahi ni kasamang Kim Jong-un. Dito nagkaroon ng pagkakaiba sa kapangyarihan sa negosasyon. Isang panuntunan sa negosasyon na ang unang humihingi ng tulong ang nagiging dahado. Hindi ang Russia ang unang humingi ng tulong kundi si Kim Jong-un ang napresentang tumulong. Ipinakita niya kay Putin kung gaano siya kadesperado. Ang desperation ng dalawang bansa ay may makaibang bigat. Para kay Kim Jong-un, ito ay desperation para sa kaligtasan ng kanyang rehimen. Para kay Putin, ito ay isang madiskarteng desperation kung saan marami siyang pagpipilian. Ang maliit na pagkakaibang iyon ang naktada sa esensya ng transaksyong ito. Dagdag pa rito ang tinatawag na sunk cost trap, libu-libong sundalo na ang namatay at mahigit 13 trilyong won na halaga ng armas at suple ang nailipat na sa Rusya. Sa puntong ito, kung makadedeklara sila na alis dahil hindi binabayaran ng mayos ang lahat ng sakripisyo hanggang ngayon, ay mawawalan ng saysay sa isang iglap dahil siguradong lugi kapag humiwalay, wala silang choice kundi lalong magpabaon sa sitwasyon. Iyan ang realidad na kinakaharap ni Kim Jong-un ngayon. Sabi ng isang analyst mula sa Friedrich Naumann Foundation, ang pagkantala at malit na kabayaran ng Rusya ay maring hindi isang simpleng pagkakamali. Maring ito ay isang sinasadyang estratehiya para gawing depende sa kanila ang ekonomiya ng Hilagang Korea. Ito ay pattern na ginagawa ng Rusya sa pakikitungo sa maliliit na bansa sa Syria at Africa, kunin ang kailangang tulong militar ngunit huwag hayaang maging malaya sa ekonomiya ang katuwang. Sa pagpasok ng 2026, may mga mahalagang senyales na nagsimulang lumabas sa relasyon ng Russia at Hilagang Korea. Noong Pebrero 2026, idinaos ang 9th Party Congress ang pinakamalaking political event sa Hilagang Korea. Ayon sa pagsusuri ng eksperto tulad ng NK News, hindi binanggit ang pangalan ng Rusya sa talumpati ni Kim Jong-un, ganun din ang Sina. Hindi niya binanggit ang alyansa sa dugo na dati nilang ipinagmamalaki. Ngunit sa huling araw ang Kongreso sa isang military parade, ang mga unit na ipinadala sa Kursk ay taas nung nagmarsa sa Pyongyang bitbit ang watawat ng Russia. Ang makasalungat na eksenang ito ang pagbura sa pangalan ng kalyado sa pananalita habang iwinawagaywe ang watawat nito ay direktang nagpapakita ng kalagayan ni Kim Jong-un ngayon. Sa parehong panahon gumawa si Putin ng isang makahulugang aksyon. Noong Enero 15, 2026 sa seremonya ng pagtanggap ng credentials ng bagong South Korean ambassador sa Russia, sinabi ni Putin na taos-puso siyang umasa na may babalik ang relasyon sa South Korea. Ito ay isang napakakaibang pahayag matapos nilang ipakmalaki ang alyansa sa Hilagang Korea. At ang pinaka-importanteng tekpo sa proseso and negotiation para sa pagtatapos and digmaan sa pagitan ng Amerika, Russia at Ukraine, hindi man lang nakasali ang Hilagang Korea sa negotiating table.
Sa katunayan, lumitaw ang hiling na palisin ang sundalo ng Hilagang Korea sa labanan at tinanggap ito ng Rusya ng walang anumang patutol. Noong kainitan ng digmaan, kailangan ang Hilagang Korea, ngunit sa usapang pangkapayapaan sila ay najing pabigat na kailangang idispatch ng Rusya. Nababala si Scott Snyder, Presidente ng Korea Economic Institute KEI, na kung magpasya ang Russia na talikuran ang kanilang pagiging anti-Amerika para makipagtulungan sa kanila, malalagay sa napakahirap na sitwasyon ang Hilagang Korea. Maaring matukso ang Russia na isakripisyo ang Hilagang Korea. Ayon naman kay Samuel Wells ng Woodrow Wilson Center, magpapatuloy ang pagbibigay ng enerhiya ng Rusya sa Hilagang Korea pagkatapos ng digmaan, ngunit ang aktwal na pakikipagtulungan ay mababawasan ng malaki. Ito ay magiging mas mababa kaysa sa inaasahan ni Kim Jong-un. Ang mga salita ni Johnny Raff, Senior Policy Director ng Center for Arms Control and Non-Proliferation sa Washington, ang pinakamalinaw na tumatago sa katotohanan. Ang relasyong ito ay hindi relasyon ng pagalang o pasasalamat kundi isang transaction. Isinasakripisyo ng Russia ang masundalo ng Hilagang Korea kapalit ng mga Ruso, at ang Hilagang Korea naman ay nakakakuha ng pera at akses sa teknolohiya. Kung gayon saan tutungo ang sitwasyong ito at ano ang kahulugan nito para sa atin? Una ay ang malamig na pagsasama, cohabitation. Hindi tuluyang masisira ang relation, ngunit magpapatuloy ito ng walang gaanong pakinabang. Habang mahirap ang negosasyon para sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine, kailangan pa rin ng dalawang bansa ang isa't isa. Sinabi nga Lowy Institute ng Australia na malamig pa ring ituturing ng Russia ang Hilagang Korea bilang long-term partner, at ang pangako ng Russian Foreign Minister na haharangin ang karagdagang parusa laban sa Hilagang Korea ay nagpapatibay dito. Pananatilihin ang alyanse sa labas, ngunit ang aktwal na palitan ay unti-unting mababawasan. Para sa atin, ang nangangahulugan ito na patuloy na makakakuha ang Hilagang Korea ng karanasan sa modernong digmaan sa tahimik na paraan. Pangalawa ay ang pagkasantabi ng Russia, isolation by Russia. Kung matatapos ang digmaan sa Ukraine at muling ayusin ng Russia ang relasyon nito sa Amerika, biglang bababa ang strategic value ng Hilagang Korea. Dahil dito, maghanap ang nakahiwalay na si Kim Jong-un ng bagong paraan para makawala. Sa katunayan, may mga balita na noong Marso 2026 muling naglunsad ng test firing ng mga rocket launcher ang Hilagang Korea. Ang patatapos ng digmaan ay maring hindi dulo ng tensyon sa rehiyong ito, kundi simula ng bagong panganib. Pangatlo ay ang bagong estratehiya, new negotiation layout. Sa 7th-Party Congress, habang binubura ang pangalan ng Rusya sa kanyang talumpati, na padala si Kim Jong-un ng mensahe sa Amerika na kung kikilalanin sila bilang isang nuclear state, wala silang dahilan para maging makauwi. Dahil hindi gumana ang Russia card gaya ng inaasahan, sinusubukan niyang magbukas ng bagong negosasyon sa Amerika o Sina, ngunit may isang kabalintunaan dito. Kung haharap si Kim Jong-un sa negotiating table habang nasa likod niya ang sundalong may karanasan sa modernong digmaan, ang bigat nito ay iba na kaysa noon, gaya ng babala ng US Annual Threat Assessment Report. Maring mas maging agresibo ang Hilagang Korea sa paggamit ng nuclear at missile cards dahil sa kumpiyansang nakuha nila sa aktwal na labanan. Kung susumahin ang kwento ngayong araw sa isang pangungusap, ang relasyon ng Russia at Hilagang Korea ay hindi pa tuluyang nasisira, ngunit ang pira-pirasong panganib ng delikadong transaksyong ito ay tumatalsik na sa atin. Nabigay sila ng 13 trilyong won, ngunit 10% lang ang bumalik. Ang advanced na teknolohiyang ninais ay hindi nakuha, at ang ipinangakong pera ay walang bakas sa ekonomiya. Hindi man lang sila nakasali sa usapang pangkapayapaan at ginigipit pa silang umalis, naloko si Kim Jong-un. Ngunit ang problema ay kung ano ang susunod na gagawin ng naloko at nakahiwalay na si Kim Jong-un, dahil maaari nitong direktang yanigin ang ating seguridad. Dagdag pa riyan ang katotohanan na ang masundalong natuto ng modernong digmaan sa Rusya ay napapalakas sa combat power ng buong militar ng Hilagang Korea. Hindi biro ang isinulat ng intelligence ng Amerika na ito ay malaking banta sa South Korea, Amerika at Japan. At sa likod ng lahat ng numero at diplomatikong pagsusring ito, laging may ito ang dalawang batang sundalo na nangato ang boses sa pagsasabing gusto nilang pumunta sa South Korea. Ang pamilyang tumanggap ng 5.3 milyong won nang hindi man lang alam kung paano namatay ang kanilang anak.
Ang hindi paglimot sa kanilang kwento iyan ang dapat na maging tunay na dahilan kung bakit natin pinapanood ang balitang ito. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring I-like at I-subscribe ang aming channel at iwanan ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Pandaigdigang Ekonomiya.